Hello minasang! Unti-unti na nga nagmumukhang bahay itong munting tahanan namin. Dumaan nga muna kami dito sa Family Mart kasi itong si RM nga ay may bago daw siyang hack. Ayan nga't kakapanood sa TikTok ay may mga nalalaman-laman pang paganyan. Sa sobrang init nga daw kasi kailangan niya daw talaga ng yelo sa mga iinumin niya. Kaya ayan nga't bumili na talaga siya ng pagkarami-raming yelo. Dito nga kami pumunta sa Nitori dahil bibili nga kami nung lalagyan namin ng mga plato at saka baso. Napahinto pa nga kami dito ni Kuya dahil nakita nga namin tong loft bed na to na ang ganda-ganda dahil aesthetic nga yung kulay niya. At itong si Kuya nga ay nakikiusap dyan sa akin na bilhin ko na nga daw ito dahil gusto niya nga daw. Sabi ko nga dyan kay Kuya, hindi ko nga kayang bilhin itong loft bed na gusto niya dahil sobrang mahal talaga nito, besh. At itong si Miyuki nga ay nagtuturo nga din ng gusto niya. At yun naman nga daw yung kanya. Habang ito nga si Kuya, umumpo pa nga dito sa upuan dahil dito nga daw siya mag-aaral. Itong at pauwi na nga kami at itong cabinet lang talaga yung nabili namin dahil ang mahal nga talaga nung gusto ni Kuya. Ito nga yung dating nakalagay dito at dito nga lang nakalagay yung plato namin dahil wala pa nga kami mapaglagyan. Simula nga nung naglipat kami, sa kahon lang talaga nakalagay yung mga plato namin at saka baso. Ito nga tagtulong na nga si Kuya at saka si Miyuki kay daddy niya na buksan itong kahon dahil gusto na nga namin yan ilagay agad kaya nagtulong-tulong na kami dyan lahat. Habang itong si Kuya nga ay nakakatuwa dahil siya na talaga nag-ayos itong mga basura na ginamit ni daddy niya. Tinulungan ko na rin nga sila Kuya dito magpunit-punit ng kahon dahil dito nga po sa Japan dapat talaga nakapunit-punit ang kahon. Pwede rin naman po nakatiklo pero ikaw ang magtatapon talaga sa tapunan ng kahon. At naalala ko nga na malapit lang nga pala dito yung tapunan namin ng kahon kaya hindi na namin tinuloy yung pagpupunit niyan dahil sobrang dami nga namin gagawin kung itutuloy pa namin. Kaya ito, tinulungan ko na lang si RM dito na mag-assemble para matapos na rin kami agad. Dadalhin pa kasi namin yung dalawang chikiting sa Koen dahil nga nangungulit talaga sila maghapon na mag-Koen daw sila at maglalaro daw sila ng bike. Kaya naghanap-hanap kami ng malaki-laking Koen dahil nga hindi sila nasisiyahan dito sa Koen na malapit sa amin. Fast forward, eto nga nakarating na nga rin kami dito. Sobrang laki nga dito sa napuntahan namin kaya tuwan-tuwa si Kuya at saka si Miyuki dahil malaki-laki yung pagbabaykan nila. Bumungad nga sa amin tong napakagandang view. Dito na nga lang din kami nagmerienda kaya bumili na lang kami tong McDo at dito na lang kami kumain. Kapag ganitong buwan talaga dito sa Japan, napakainit talaga at walang kahangin-hangin. Di pa nga lang naglalaro yung dalawa dyan, pawis na pawis na. Eto at pagkatapos nga kumain ng dalawa, nagsimula na nga dito magbike at wala talaga silang kapaguran ng mga time na yan. Ako nga ang iniinitan dito sa suot ni Kuya. Siya na po kasi ang namili niyang susuotin niya at excited talaga siya na ganyan daw yung forma niya. Kaya ayan, hinayaan ko na lang din talaga po siya para ma-explore na rin niya kung anong forma lagi ang gusto niya. Etong si Miyuki naman walang tigil talaga ang kakabike dyan. Talagang pinagsawa ko silang dalawa. Maya-maya nga may nakita kami mga bata na naglalaro dito kaya pinalaro ko na rin yung dalawa. Yung ibang bata nga dito naliligo na at talaga may mga dala silang damit. Ito naman si RM pawis na at nakilaro daw siya dun sa mga Pilipino at saka hapon dun sa basketballan. Ginabi na rin nga kami nung time na yan kaya umuwi na rin kami dahil hindi pa nga namin natapos tong cabinet. Ginahol na kasi kami sa oras nung hapon kaya ayan gabi na namin talaga siya napagpatuloy. Diyos ko day, ang hirap pala nitong buuin lalo na siguro kapag malaki. Buti na lang maliit itong bahay namin kaya maliit na cabinet lang din talaga yung kakasya. Ayan nga si Kuya habang nililiguan ko nga si Miyuki tinutulungan pala tong si daddy niya. May pakinabang na pala tong makulit na to. At nung nagkwento pa nga si RM gusto pa nga daw ni Kuya na siya ang magtutornilyo. Gusto na rin nga subukan yung mga bagay-bagay. Maya nga pagkatapos ko si Miyuki paliguan matatapos na rin pala dito si RM kaya nagpatulong na nga sa akin magbuhat dito. At nagulat pa nga ako dahil akala ko nga pagkagaan-gaan lang niya. Hindi ko pa nga masyadong mapwersa yung kanang kamay ko dahil nagka-muscle pain nga ako kaya nagulat talaga ako dahil sobrang bigat niya. Ayan nga't inalis ko na rin nga pala yung mga kahon-kahon dyan. Excited na nga ako ng mga oras na yan dahil sa wakas may mapaglalagyan na ako ng mga plato at saka baso ko. Tinulungan ko na rin nga si RM mag-ayos nitong pansara sa cabinet para matapos na rin kami dyan agad. Pagkatapos nga rin pala namin dyan, syempre hindi pwedeng hindi ko punasan yung ilalim para wala ng alikabok. Ayaw ko talaga po sa alikabok mga moms dahil nga po yung dalawang chikiting ko talaga may mga allergy sila sa alikabok. Ayan nga't inayos na nga ni RM yung mga saksakan dyan at saka tinanggal na rin yung nakakabit. At eto nga at last, nilagay na rin namin yung bagong cabinet. Nako, ilang beses talaga namin pinag-isipan yan kung bibili kami. Sa recycle shop lang din talaga dapat kami bibili kaya lang mas mahal pa yung mga luma kaysa sa bago. Hindi na nga nagkakalayo yung presyo. Dati kasing cabinet namin ibinigay ko na kay KG dahil nga masyadong malaki yun at hindi kakasya dito sa bagong bahay namin. Ito na talaga nagpapasaya sa ating mga nanay yung mga bagong gamit. Simpleng bagay man to sa iba, sa amin po masaya na kami dito dahil pa konti-konti nagmumukhang bahay na itong bahay namin. Yun lang, minasang. Thank you. Bye!